back to my channel and welcome back to another vlog. So for tonight actually, it's currently 9:30 p.m. November 24 and magpapak na tayo for our next international trip. So sobrang excited ako dito kasi since January pa namin siya binook. So for next week, pupunta tayo ng Japan. Ang bibisitahin natin ay Osaka at Tokyo. So buong 8 days kami doon. So naisip ko lang na magpapak na rin naman ako. Why not i-vlog ko na siya and then I will share some tips or kung paano ba ako nagpapak or paano ba ako i-accept na mga OOTD ko for mga trips or travel ko kasi maarte po tayo, opo. So ayan. Pagpasensyahan nyo na, kinakat-cut ko yung video kasi minsan nauutal na ako or wala na akong masabi sa video. But anyway, let's get into it. Mag-pack na tayo. Ang una ko ipapakita ay, hindi ko alam, random lang to ha. But eto, ito yung mga toiletries ko. Nandito usually yung mga sabon, toothpaste, wet wipes, ganyan. So, ito lang actually lagi kong dinadala kapag may mga biglaang overnight. Basta ito na yan, hindi na yan, yung laman nito, hindi na siya natatanggal para as is na nabibit-bitin ko na lang siya. And then, next, yung makeup kit natin. Ayan, actually, ito lang siya. Nandito na lahat. So, pag umaalis din ako or mga travel, ganyan, sinasalpa ko na siya lahat. Nandito na lahat ng foundation, mga lipsticks, pangkilay, ganyan, you know, girly stuff. Ayan. And then, pagdating naman sa mga damit, ang una kong ginagawa actually ay titignan ko muna yung weather or ano ba yung season na pupuntahan namin sa country na yun. So, for example, sa Japan, sa November to December niya, usually autumn season pa kasi mas late yung autumn nila versus yung Korea. Di ba yung Korea medyo September, October, ganyan, ganun na yung autumn nila. Sa Japan, late November to start ng December, ganyan. Pero, malamig na rin nun. So, kunyari, alam mo na yung season na pupuntahan mo. Alam mo na yung mga outfitan mo. Pero, para mas accurate, ang ginagawa ko or tinitignan ko is yung AccuWeather. So, sa AccuWeather, may kita mo dun yung forecast ng mga weather, day to day or monthly. So, may kita mo kung ano ba yung pinakamataas na temperature or pinakamababa. So, yung last na tingin ko is nasa 16 degrees yung pinakamataas, tapos yung pinakamababa, pwede siyang bumaba up to mga 6 degrees, ganyan. So, 'di ba pag alam mo na yung weather ng pupuntahan mo, alam mo na yung aayusin mong damit or dadalhin mong damit. Alam nga namang malamig sa pupuntahan mo, pero naka-summer outfit ka, 'di ba? So, yun, kami, dahil nga malamig siya, so nag-ready na kami ng mga coat, ng mga long sleeves, ayan, later, so ipapakita ko yun. And then, pangatlong ginagawa ko kung nalaman ko na yung weather, ay yung season, yung weather. So, pangatlo is naghahanap na ako ng mga pegs or mga inspirations ng mga OOTD na gusto ko kasi nga maarte po tayo, opo, sa Pinterest. So, sa Pinterest, pag sinearch mo lang actually kapag autumn or winter OOTD Japan, marami nang lalabas dyan. Tapos, yun, syempre inspire ka na or makakaisip ka na oh, ito yung gusto kong parang ito na yung gusto kong gayahin na damit, ganyan. So, yan, sinisave ko lahat yan. And then, pagka-save ko, mag-iisip, actually, ilalatag ko na siya day to day. So, ibabangga ko siya sa itinerary namin. Ibabangga ko siya sa itinerary namin kung ano yung bagay na outfit doon. For example, pupunta kami ng Universal Studios. Syempre, yung susuotin ko doon is something comfy, tapos hindi siya mga skirt or mini skirt. Kasi syempre, may mga rides doon, diba? So, ang binala kong suotin doon, like pants, and then long sleeves, ganyan. So, i-check mo or itutugma mo yung itinerary mo sa isusuot mo, ganyan. So, actually ako, dahil nga maarte po ako, ay ginagawa ko siya sa PowerPoint. So, ayan, dito. Lalagay ko na lang siya dito. Pero ganyan, kunyari, day 1, alam ko na yung mga pupuntahan namin, like sa Nara, Osaka Castle, ganyan. So, ito na yung outfit peg ko. And then, day 2, yun nga, kunyari, mag-Universal Studios kami. So, nakapants ako doon and then long sleeves, ganyan. So, siguro, bibili lang ako ng mga extra damit para pag napawisan or nabasa dun sa rides, ganyan, is meron akong pamalit. And then, yun, kunyari, kapag
latag mo na siya day to day, mas alam mo na kung ano yung outfit na gagamitin mo. So actually, yung paglatag mo ng mga outfit mo day per day, makakasave siya ng space kasi technically magiging light packer ka kasi alam mo na yung susuot mo or parang pagdating doon, hindi mo na iisipin kung ano yung isusuot mo. Yun kasi yung ayoko yung parang pagdating doon, hala, ano kayang isusuot ko? Hala, kulang yung dinala ko, ganyan. But anyway, yun naman, pwede ka naman mag-shopping doon kung feeling mo kulang yung nabili yung damit mo. Actually kasi sa Japan, sabi nila is mas mura yung mga gamit or mga damit doon. Actually, meron kasing GU doon na sister company ng Uniqlo. So, pwede kang mamili doon. So, alam nyo na sa itinerary natin, hindi pwedeng walang GU. And then next, so after kong makapili ng mga pegs, ganyan, syempre titingin muna ako sa closet ko kung may mga ganun ba ako. Kasi pwede namang meron akong katulad na damit na not really exactly like that, pero meron akong halos same na long sleeve, ganyan, na same color. So, pwede ko na yun gamitin. So, pag wala talaga, syempre, either bibili na ako sa mall, sa Shopee, or sa Shein. So, mostly ng mga damit ko ay sa Shopee or Shein ko lang nabili. Or yun nga, targetin mo na siyang ibilhin sa Japan or pagpapunta mo ng ibang bansa. So, ang dami ko na pong intro. Pupunta na po tayo sa mga napamili kong damit. Ayan, feeling ko dito tayo magtatagal. Pero, kinuha ko muna yung mga tops na gagamitin ko. Mostly, actually, mga long sleeves siya. Like, this one. O, diba, long sleeves. Kasi naman, bakit naman akong maghihindi long sleeves kung 6 degrees naman yung pupuntahan. So, eto, ayan, yan, ganyan. To. Actually, yan nga, puro long sleeves lang siya. Iba-iba lang yung color na binili ko. Or iba-iba lang yung design. But, eto, puro long sleeves or turtleneck, ganyan. Yan. So, expect nyo na may kita nyo to on videos or mga OOTD or on Instagram yan. So, kung hindi pa kayo naka-follow on Instagram, follow me at Jane Timbengan para makita nyo yung mga real-time stories natin pag nagpunta tayo sa Japan next week. Yan. So, ito pa. More on long sleeves. And this one. Yan. Pero actually, dahil maarte nga ako, meron akong niready na dress. Although, syempre, lalagyan ko naman to ng mga layers. Pero ayan, meron akong isang dress na susuotin. Abangan nyo na lang kung anong day. Pero yan, dahil nga maarte tayo, tiis ganda lang po tayo. Ayan, ito naman guys, kinuha ko na yung mga bottoms natin. Alam nyo, ang dami kong disclaimer na malamig yung pupuntahan natin, na 6 degrees yung pinakamalamig na temperature yung pupuntahan natin. Pero, puro skirt yung damit ko pambaba. Tingnan nyo. Okay, skirt number 1. Then, skirt number 2. Yan, regalo to ni M. Hi M, kung nanonood ka man. But ito, yan, gift niya na skirt. And then, this one din, skirt. O, diba, hindi pa nakabaliktad. O, dito pa nagbaliktad si sis. But ayan, skirt ulit, pangatlong skirt. Pang-apat na skirt. Hindi ko rin alam paano ako mabubuhay sa 6 degrees. But, tiis ganda po tayo. But ito, meron naman akong dalawang pants na nilagay, na susuotin. So, isang white and isang black. Pero yung mga pants na dinala ko is more on wide leg pants kasi hindi na ako masyadong nag-skinny. Or, actually, hindi na ako nag-skinny jeans kasi feeling ko ang hapit sa legs. Hindi makahinga yung legs ko. Ha? Nag-explain yun? Anyway, yun nga. Mamaya i-share ko yung secret ko kung paano ako makakasurvive sa mga mini skirt ko, ganyan. Meron kasi ako tinry na long skirt, tas hindi siya bagay sa akin kasi nga maliit po tayo. Maliit po yung height natin. So, aasa lang po tayo sa mga mini skirt para magmukha tayong matangkad. But yun, later I will show you ano ba yung secret ko para hindi lamigin masyado. Hopefully, kayanin natin yung lamig with my skirts and mga top na long sleeves. So, next naman, kukunin ko yung mga coat natin. Okay. Ayan. Dito naman sa mga coat, actually dalawa lang yung coat ko dito kasi plano namin na dun na lang bumili. Kasi nung naghanap kami ng mga coat sa mall, actually ilang beses kaming umikot. Every Saturday, nagmo-mall kami para tumingin ng mga coat. Pero ang mamahal kasi sa mall.
So, since mura nga sa Japan, and yun, di ba, may mga ukay-ukay doon na mura din. Why not? Doon na lang kami titingin. So, yung dinala ko lang is dalawa, or binili ko dalawa lang, para mabuhay lang kami sa first and second day namin. So, I have this coat. Ooh, wait lang. Yan, from Stradivarius. Yay, sobrang favorite ko to. Hindi ko pa nga to nagamit ever. Kahit, binili ko to nung hindi pa ako nakabook ata sa Japan. But anyway, ayan. Dadaling ko siya. And finally, magagamit ko na to. Yay! Yan. So, we have that one brown coat. And then, eto naman, bumili ako ng pink na coat. Siyempre, may pink tayo bilang favorite color po natin yun. Ayan. Ito naman ay binili ko sa Shein. Murang-mura lang din. Para makasurvive nga tayo sa first 2 days natin. So, bukod doon, bala kang bumili ng black coat. Tapos, isa pang puffer jacket na white kasi mag-ski kami or basta pupunta kami around Mount Fuji. So, dahil malamig at gusto kong yun yung i-OTD ko na puffer jacket na white. So, maghahanap pa tayo sa Japan kung meron. Sana meron tayong makita na perfect sa atin at syempre yung mura lang. Yan. Papakita ko naman yung mga iba pa naming dadalhin bukod dito kasi nga kailangan natin ng mga layers. Okay. So, next, ito na. Very important to kasi nga, as na-mention ko na sobrang malamig doon and lamigan pa naman ako and si Aline. So, para kayanan natin yung 6 degrees tuwing gabi at kapag may hangin, bumili kami ng heat tech sa Uniqlo. Actually, ultralight lang yung binili namin. So, hindi namin alam kung kakayanin ba namin na isang heat tech lang yung susuotin namin. Kasi parang sa Uniqlo, meron kasing ultralight, light, ultralight, warm, tsaka ultra warm. Pero kasi may mga degrees na pwede doon, or parang advisable doon, para isuot mo siya. So, sabi naman, kakayanin yung mga ganong 10 degrees to 6 degrees, 5 degrees na tong ultralight. Pero yun nga kasi depende kung lamigin ka or hindi. But anyway, bumili ako ng isang turtleneck na long sleeves na black. Tapos isang crew neck na white. Ayan, tapos ipapatong-patong ko na lang siya kapag parang ito yung first layer ko and then second layer ko yung mga pinakita kong long sleeves and then yung coat na. So, sana kayanin ng 3 layers yung lamig. And bumili rin ako ng leggings para kapag mga naka-skirt ako or sa loob ng pants, pwede ko rin suotin. Ayan. Si Aline din, bumili siya ng mga heat tech, tapos may long johns pa. Yun nga, syempre, pag naka-pants din yung guys, meron silang heat tech din. And di ko alam kung kulang pa to or dahil nga 8 days kami, pero pwede naman kaming bumili sa Japan or sa GU kasi mas mura lang doon. So, ito ang mga dadala namin or mga binili namin is good for 1 to 2 days para makasurvive kami until makapag-shopping kami. And then, yan, dahil maarte ako, meron akong beret. Tama ba, beret? Ayan, meron akong white and black from Shein din, parang 100 pesos lang versus yung sinukat ko sa H&M na 700 pesos. Yan. And then, eto na yung secret ko para hindi ako lamigin sa mga mini skirt ko. So, tada! Binili ko to sa Shopee para siyang may fur. Ayan, mukha lang siyang pangit, pero siya sa loob niya, parang yun nga. May mga fur siya, yung parang may initan ka kapag sinuot mo to. So, ito is black skin. So, parang pag sinuot mo siya, medyo see-through, pero hindi naman. Parang maganda lang yung itsura niya kapag nakasuot mo siya, hindi siya mukhang black lahat. And then, ang pangit ko mag-explain. Basta, tingnan nyo na lang sa IG stories ko. Tapos, bumilan din ako netong skin color na tights or fur din. Ganon din yung loob niya. Yung may ganyan-ganyan. Yung masarap sa skin. Basta yun. Kapag mga skirt ko, ito lang yung ipapatong ko para hindi malamigan yung legs ko. Yan. Bumili ako ng dalawa, yung with socks. Yan. So yan, kung balak nyo rin mag-skirt,
babalitaan ko kayo kung effective tong mga binili ko from Shopee. Pero, so for the shoes, meron akong balak dalhin. Yung Air Force ko na rubber shoes, yun na yung susuotin ko sa airport. And then, yun na rin yung gagamitin ko sa ibang araw. And then, dahil kailangan po natin ng pang OOTD, pang malakas ng mga OOTD, meron po tayong dalawang boots. So, meron ako netong beige color na boots. Yan. Pag sinusuot ko naman, comfy naman sa paa. So, good luck po sa 20,000 steps. Kung hindi po sasakit ang paa natin. And, meron din akong binila sa H&M. Ayan, may tag pa. Ng boots, ganyan. Black siya. So, meron tayong beige and black. So, nung sinuot ko rin naman, mukhang kakayanin naman natin ang 20,000 steps. And, again, let our response be, tiis ganda. Ano pa ba? Ano pa ba yung nakalimutan ko? Actually, wala na. Other than that, siguro yung mga pambahay or pantulog na lang yung mga dadalhin natin. And then, yung mga requirements or papers na kailangan natin dalhin kapag, usually kapag sasagot na sa IO, so yung mga itinerary, syempre yung visa mo, yung passport mo, yung mga COE or something na mga hinahanap ni IO. So yun, ready naman na kami doon. Ito na lang yung mga ipapak namin for our maleta. So that's it for our packing vlog for our Japan trip, our 8-day trip to Japan. So sobrang excited na ako, pero actually bukas pa kami mag-i-impake or maglalagay talaga ng mga gamit sa maleta. Ni-ready ko lang siya ngayon para alam ko na yung dadalhin sa bahay nila Aline tomorrow. So yun, that's it guys. If yun nga, hindi nyo pa ako follow on Instagram, follow me at Jane Timbengan para mas real-time yung stories natin next week pag nag-travel na tayo to Japan. So, see you on my next vlog!